Good morning, it's me again. Today is October 2, second day of the month. Pakita ko na sa inyo ngayon yung itong binili ko na Akari LED Solar Lantern. I think every nanay, it's a must, lalo na kapag may baby ka. Kasi alam mo na kapag biglaan nagka-brown out, mahirap nung wala kang ilaw, tapos may baby ka, tsaka plus na yung hangin, yung electric fan nito. By the way guys, binili ko nga pala to sa Lazada. Naka-sale siya. Ang regular price yata nito is nasa 1,000 or 900 plus. I don't know na. Pero this one, I bought this one for only 595. Ayan, sabi dito ay may dalawa siyang speed control, high and low. Tapos, pwede mo siyang i-charge using solar power. Tapos, ang operating time niya is 6 hours. Feeling ko maximum na to. And, compatible siya sa USB. USB kasi pwede kang mag-charge. Tapos, ayan, ang battery niya daw ay 2,000 mAh. Kalabel lang din siya ng cellphone. Ayan guys, in-order ko to sa Lazada. I choose Lazada kapag mga ganito. Kasi, van ang gamit nilang pan-deliver. Unlike sa Shopee. Kasi kapag sa Shopee, sa motor ang nagde-deliver, minsan sobrang daming dala ng rider, pinagsisiksikan na. May experience ako na binilang ko ng kinetic sand yung baby ko. May kasama siyang lagayan eh. As in yung lagayan, wasak na wasak. Nakaka-disappoint lang kasi syempre, di ba? Kailangan mo yung lagayan. Kasi set siya, may mga molder, tapos may kinetic sand. Ayun, nung dumating dito, basag-basag. Wala naman akong magawa kasi sobrang hassle magsauli, gagastos ka ng shipping fee. Basag siya, pero napaglalagyan pa naman. Pinagtsagaan ko na lang. Kasi nga yun, sobrang hassle. Nakakaasar lang din yung seller nun kasi nagbili na ako nalagyan ng fragile. Basta yung ganun para ingatan ng rider. Wala nakalagay na ganun. Basta lang siya nakabalot sa bubble wrap. Sobrang soft ng pagka-plastic niya. Feeling ko na naipit, kaya yun naging nabasag yung niya, maliit na storage box. Kaya kapag mga ganito, talagang sa Lazada na ako. Actually, this is my second order na ganito. Yung una, humidifier. Okay naman siya nung dumating. Walang damage. Tapos ito yung pangalawa. Okay din. Tsaka pala yung ng asawa ko. Yung tip sa vape na babasagin. Sa Lazada ko din in-order yun. Kasi mas safe ang product kapag sa Lazada. Na van ang gamit sa delivery. Compare sa Shopee. Ayun, na-share ko lang. Ayan, balik tayo dito sa Akari LED Solar plus mini fan. Ito daw ang specs niya guys. Ang power niya daw is 1 watt lang. Aba, ang mura niya. Ang battery niya, 4 volts, 2,000 mAh. Tapos operating niya kapag sa fan naka-high, 4 hours lang. Tapos 6 hours kapag naka-low. Yung lantern niya naman 3 hours. High. Kasi, kaya may high and low. Yung lantern niya kasi, pwede mo siyang may tatlong pagpipilian. Siguro yun. Yung isa sobrang lakas, yung isa sobrang hina. Tapos yung torch, yung parang yung flashlight. Oh my god. The charging time is 12 hours. Lugi. 12 hours mo i-charge, tapos 15 hours mo lang 12 hours mo i-charge, tapos 6 hours mo lang magagamit. Ayun. Ko lang. Ayan, ang voltage niya is 220 to 240. Pwede kahit sa sa atin, kasi diba 220 tayo dito. Ayan, rechargeable siya. Dito sa kabila. Ayan. Okay, buksan na po natin siya. Naka-bubble wrap naman siya. Tada! Yung bubble wrap niya hindi mukhang maan. Pero thankful na din ako kasi maayos siya nung dumating. Walang damage. Ayan guys, ito yung sinasabi na button. Diba sabi dito ay meron daw siyang 2 selection sa fan. Ito may nakatawag na fan. Ito yung pindutan sa fan. Meron daw high and low. Ito yung high. Ayan yung high. And then ito naman yung low. Pwede na din, tapos kapag gusto mong patayin sa pangatlo, ayan, pangatlong pindot para mamatay. Pwede na din siya. Ang size nga pala guys, 1 dangkal. Ayun guys, para siyang yung portable na rechargeable, yung maliit. Mas malakas lang ng konti doon. Tapos ito naman sa ilaw. Patay natin yung ilaw. Ayan guys, ito yung niya, yung torch. Ayan, yung torch. Yung torch, maliwanag naman siya. And tawag dito, maganda. Ito yung pangalawang selection. Ito daw yung lamp. Ito yung lamp na kapag ginamit mo ang torch ay 6 hours kapag ginagamit mo. Ang lantern, 3 hours siya. Ito yung 3 hours lang, naka-high na to. Ito yung naka-high. Tapos next, na pindot is yung naka-low sa lantern. 5 hours. 5 hours daw ang itatagal na ito kapag dim light lang siya. Siguro pwede kapag matutulog ang baby mo. Tapos sa ika-4 na pindot ay namatay na. Ayan, natay na natin yung mga niya. Yung mga pindutan. So far, so good. Okay naman siya. Tapos yan, sabi dito, pwede, meron daw. Pwede mo siyang i-charge.
using 3, tawag doon, basta yung gano'n. Ito yung sa sa solar. Hinihila yata to. Tadan! Ayan, tataas mo lang yan. Yan yung sa solar na sinasabi, may solar panel. Sabi dito, ang minimum charging time kapag sa solar, ang minimum charging time kapag solar is 15 hours. Grabe, sobrang tagal. Ayan guys, nawala ako, may bumili kasi. Ayan. Ito yung solar panel. 15 hours mo daw siya i-charge. Makaka-charge kaya to kasi parang ilang oras lang. Ewan, dapat hindi ko sure kung dapat matutok talaga to sa araw kasi 'di ba, ilang 12 hours ba yung sobrang init. Ayan. Siguro kung I prefer na battery na lang o kaya laging i-charge to kasi 'di ba, nagamit na naman tayo ng mga ganito rechargeable kapag may bagyo. Kapag may bagyo, 'di ba? Wala namang araw madalas kapag may bagyo, puro ulan. Kaya I suggest na kung bibili kayo ng ganito, lagi niyong i-charge para in case of emergency may magamit kayo. Kaya niyo nga binili para sa emergency. Ayan, never ko pa siya na-try na ginamit habang naka-charge kasi feeling ko madaling masira siya. Kaya ako bumili ng ganito kasi gusto ko sana pang tindahan ko kasi kapag namimili ko tapos nag-aisang paninda, sobrang init. Wala kasing extrang saksakan doon. Dalawa lang ang saksakan, doon na nakasaksak yung ref and freezer. Tapos medyo masikip na para maglagay pa ng isa pang electric fan na malaki. Ang bet ko talaga is yung yung tig 2,000 ba yun or yung tig 1,700. Kaya lang namahalan ako. Feeling ko sobrang mahal na, kaya ito na lang talaga inano ko. Sobrang liit naman pala nito. Kaya hindi ko din siya nagagamit sa tindahan. Nung summer lang, nung sobrang init talaga na hindi ko na kaya. Pero hindi naman kasi ganun kalakas yung hangin niya. Ayan, Ito nga pala yung sa kapag i-charge mo. Ay, puka. Hello, sira. Tingnan nga natin ito, okay pa. Okay pa naman siya. Ayan guys, ang hirap mag-video ng isang kamay ang gamit. Ito yung pan-charge na. Ito yung isasaksak mo pag i-charge mo siya. Sabi dito, kapag sa kuryente mo siya i-charge, at least minimum of 12 hours para para mag-operate siya ng, ito, yung nakalagay ditong given time kung ilang oras lang siya pwedeng mag-operate kapag fully charged. Tapos, ito yung battery. Ang galing niya, no? 3-way siya para malagyan mo ng power. Ito, yung tatlong 2 AA na battery. Hindi ko pa natatry gamitan to ng battery. Yung regular na battery. Kasi ang mga battery dito ay puro rechargeable. And hindi ko pa nga din natatry. Hindi ko alam kung ilang hours talaga siya. Pero feeling ko matagal naman, lalo na kapag everyday. Kasi di ba kapag nagamit natin sa mga gamit natin yung matagal. Ayan, lulusot mo siya dyan, tapos i-charge mo. Tapos ito yung sabi na pwede ka daw mag-charge dito ng cellphone, lalo na kapag brown out. Hindi ko lang alam at di ko pa din natatry kung ilang cellphone ang pwede mong i-charge dito. Isang cellphone lang siya, pero kumbaga yung power niya kung i-charge mo ng 12 hours, hindi ko alam kung ilang cellphone ang pwede mong i-charge. Ayan guys, kapag mag-charge ka, kailangan ito ay naka-on. Ayan, kailangan may Christmas light na kumukuti-kuti tap. Tapos sasaksak mo lang dito yung USB. Ito, hindi ko to alam para saan. Baka sa din? Sa flashlight. Kasi di ba may mga charger na ganito yung gamit. Para may gano'n kami dati, flashlight siya na tinutusok. Ewan, not sure din. Ayan guys, kailangan naka-on to. Basta, kasi nung unang try ko na ito, sinaksak ko dito, hindi ko to inon. Akala ko kasi pang lang to, yung dim light din. Hindi ko siya inon, hindi gumagana. Kailangan pala naka-on to para makapag-charge ka. Patay na natin. Ayun na guys. So far, so good naman siya. Okay naman siya. Kailan ko pa ba ito binili? Wala pa naman nagiging problema sa akin. Ginagamit ko to kapag sa likod namin, kapag may bumibili sa akin ng purified water. Wala kasi kaming tubig wala pa kaming ilaw dun sa tagiliran. Kaya ito gamit ko. Tsaka kapag minsan nanguhuli ako ng kuhol, ng snail sa halamanan ko. Ayan. That's all lang for today guys. Thank you for watching.